Tinitigdang dehado sa simula ng serya na Los Angeles Lakers ay eto na nga, angat na ngayon kontra Houston Rockets, 3 wins to none. At mukhang matatapos na nga rin ang series na ito. Sa buong history kasi ng NBA, wala pa nakakabalik at nanalo galing sa 3-0 deficit, 159-0. Sobrang hirap na talagang bumalik mula ron. At sa problema pa ng Rockets na pinalabas itong Lakers, hindi rin sila nakikitang team na kauna-una ang makakagawa nun. Simply outmatched talaga sila sa first 3 games ng series. Well, actually nitong game 3, nagka-chance naman sana sila na makakuha ng panalo. Pero mo, 6 na ang lamang nila, wala nang 1 minuto. Nadali lang talaga sila at isa sa mga dahilan din ay yung existing na nilang problem simula pa lang ng season. Yung kakulangan ng point guard. Wala naman talaga silang real na point guard na ngayon simula nung nawala si VanVleet. Si Amen Thompson lang ginagamit nila ng regular season. May Reed Sheppard naman sila pero kulang din yung PG skills niya at prone din sa turnovers. Tsaka rin niya naagawan sa crucial steal ng Lakers para sa late game na comeback nila. Without KD, nafa-force lang talaga itong Rockets na ibabad si Sheppard. Games 1 and 2, nag-average ito ng 40 minutes sa floor, babad na babad. Pero nung nandyan si KD, 11 minutes lang ito. Dahil another option nga itong si Durant na magdala ng bola with much more pa na experience at efficiency sa offense. Pero ayun nga, with KD out, na isa rin sa problema nila, again wala na nga silang choice kundi gamitin tong si Sheppard. Sa buong game 3, nagtala ng 5 turnovers, naka 17 points naman pero sa 6 for 21 shooting lang yon, 28% sa field. Grabe ang baba. Kaya prone din talaga ang Rockets sa collapse sa dulo Same as last year lang ng playoffs. Yan, mga bata, mga inexperienced, wala pang stabilizer this time, walang real na point guard. Kaya yan, disaster waiting to happen para sa Rockets. Sa kabila, may LeBron James din na closer ang Lakers na nakahit naman ng clutch shots at may mga important na plays. Humahustle din at 41 years old. Kanya nga yung napaka-importanting steal at rest ng fourth quarter. Kabuuan, 45 minutes naglaro tong si Bron with 29 points, 13 rebounds, 6 assists, 3 steals at 1 block. Nagparaya lang talaga ito ng regular season as third option nila pero ngayong may necessity na mag-take over ulit siya, wala pa rin problema sa kabila ng edad niya. So ito pa si Marcus Smart and then grabe ang nilalaro. Parang prime na Smart niya before sa Celtics. Yung kanyang depensa, energy at hustle. Tapos yung scoring niya pa nga this playoffs, kung magpatuloy, career high niya pa ito if ever. Sobrang consistent, averaging 20 points this playoffs, 15 ng game 1, 25 points ng game 2, at 21 points naman para ma 3-0 na itong Rockets. With 10 assists pa yan, 2 blocks at 5 steals. Ang akalang mabibitin sa tulong si Bron, ang tindi ng in-step up ng mga natirang players nila. Si Rui, big din itong game 3 with 22 points at 4 threes. Yung 16 points pa niya sa first quarter niya rin nakakuha. Ang laking boost dun sa game. Si Luke Kennard din, 21 points per game naman yan in 3 games. Mahalot pa nga siya nitong last game pero law of averages lang yan. So overall, 53% pa rin ang 3-point shooting accuracy niya so far sa series. Tapos bukod din dyan, may defense din siya at playmaking. This game 3 nga, naka 6 na assist siya. Dagdag sa 10 assists ni Smart at 6 din ni Bron. Kung anong kinulang sa ball handler, playmaker nitong Rockets, ganoon naman karami ang nasa Lakers. Partida, wala pa sina Doncic at Reeves. Yun nga rin yung masakit for the Rockets wala na ang top 2 scorers ng Lakers, 0-3 pa rin sila. Hindi mo rin pwedeng irason na wala si KD dahil mas productive na Luka yung nawala sa Lakers. Tapos may Reeves pang kasama. Overall, 56 points, 13 assists sa game yung nawala sa Lakers. Well, sa Rockets, half lang nun yung kay KD. Tapos nung naglaro pa si Durant nung game 2, ganun pa rin naman. Panalo pa rin ang Lakers, kaya wala na talagang mararason dito. Lamang na lamang lang talaga ang LA at marami ring butas sa Rockets team na ito. Dito nga rin sa game 3, biruin mo bench points ng Houston, buong laro 3 points lang. Kulang na kulang sa depth kailangan nilang ibabad ng husto yung starting 5 nila kasi again, wala nga silang choice. Marami naman magandang laro. Si Şengün, grabe, 33 points, 16 rebounds, 6 assists, ang lakas. Then si Amen, 26 points at si Jabari, 24. Maraming okay pero hindi lang talaga enough para manalo sa isang close na battle kontra sa mas eksperyensadong Lakers. Kaya naman ang ending, nanakawan pa rin sila ng panalo at home. Ito na sana yung best chance nila na mabaliktad ang series Make or break na point ito. Manalo sila 2-1 lang at may chance pang itay yung series at home pa rin. Pero wala nga natalo pa rin at doon sila napunta sa worst. 0-3 na ito, ang lalim na ng kanilang nahukay at may tuturing na nga ring imposible na makabalik dito. Ikaw, tingin mo, kaya ba nila makapanalo ng 4 na sunod hanggang Game 7 na wala pa nakakagawa sa buong history ng NBA? Sobrang hirap na task talaga para sa young squad na ito na meron pang hindi siguradong superstar. Tapos ang Lakers naman, meron pang pabalik. Si Reeves nga malapit na questionable na lang ng Game 3 bago i-rule out. Bigat na situation na ito para sa Houston Rockets. Mukhang nagbabadya na nga rin sa kanila ang elimination via sweep or gentleman sweep ng Los Angeles Lakers.